umaga sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito sa isang napakahalagang okasyon para kina JP at saka kay Edinel. Ang ating pagkanarito ay nagpapakita na tayo nakikigalak sa isa sa pinakamahalagang araw sa kanilang buhay. Ngayon, ating sisimulan ang pagmarcha ng mga mangunguna sa ating programa sa umaga nito. Bruhan at saka si Miss Edinel Villanueva Sabon. Lalapin natin sila, mga kaibigan. Bago natin sisimulan ang ating programa o ang mapapakinggan na ating pahiyak, may kaugnayan sa kasalan sa araw na ito. Pakisuyo tayo muna ay kakanta na isang awitin, pangkahatian. Ito ay may kaugnayan sa awit bilang 87 sa ating sunggo. Meron tayong sunggo, ay nabigyan tayo ng
natin ay may paksang honorable marriage in God's sight. O kaya ay marangal na pag-aasawa sa paningin ng Diyos. Tawagin na natin si Mr. Wilfredo. Sa ating pagpapasimula, nais kong ipabot sa inyo, JP at Edidel, mula sa akin at mula sa lahat ng mga nandito ngayon, ang aming taus-pusong pagbati sa inyo. Congratulations. At nais naming papulihan kayo, kunindahan, dahil ikinapit ninyo ang sinasabi ng unang Corinthos 7:29 na marry only in the Lord. At siyempre pa, kayo na mga magulang nila. Kayo, Brother Daniel and Sister Edna Sagon. At kayo din sa inyo, Sister Lorlinda Guillermo. Dahil ikinapit ninyo, Deliedo. Dahil ikinapit ninyo ang Deuteronomio 7:4 na ang pinili ninyong maging manugang ay ang kapwa mananamba kay Jehovah. Kaya sa inyong okasyon ito, sinusuportahan ng mga kapatid dahil nakatugon kayo sa scriptural requirements. Nasunod ninyo ang mga utos ng Diyos sa iyo. Kaya nandito kami na sumusuporta. Siguro, o sigurado na kung hindi nyo nasunod ngayon, walang mga kapatid na sumusuporta sa inyo. Masaya ko pa siya ito. Naging si Brother Banting, na siyang chairman natin, at CEO natin, ay sigurado na wala dito kung hindi ninyo tinapit ang unang Corinthos 7:29 at Deuteronomio 7:4. Ang araw na matagalan ninyong pinapanaginipan ay magkatuto. Totoo na ito ngayon, VP. Hindi lang ito kalaginit. At kumusta naman ang mga magbabalait? Masaya ba? Dapat lang. Kung saan masaya ang inyong mga anak, sinusuportahan ninyo sila. Yan ang dapat. Ang totoo, Brother Daniel, Brother Sato, alam namin na si Edidel, the only daughter ninyo. Pero, you have not lost our word. You have gained the son. Si handsome son. Next week, kanila. Gusto mo, JP, na maging masaya ang iyong buhay. Natural naman yan. Ngunit nadama mo na hindi sapat ang iyong kaligayahan kung wala si Edine. Kaya mula sa Australia, naglakbay ka katulad dito dahil nandito ang iyong special someone sa katauhan ni Edine. Kay Adan naman ang gayong damdamin. Kasi siya, ayon sa kasaysayan ng Biblia, kahit na siya ay sakdal na noon, dahil nasa paraiso siya, naramdaman niya na kulang pa rin ang kanyang kaligayahan. Alam ni Jehovah yun, kanyang damdamin. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Ayon dito sa ating babasahin na teksto sa Genesis 2:21. Dahil dito, alam ng Diyos na malungkot sa Abraham dahil wala siyang kapalihan. Ang Diyos na Jehovah ay nagpasakit ng isang mahimbing na tulog sa lalaki. At habang ito ay natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang at pagkatapos ay pinaghilong ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah mula sa lalaki ay ginawa
niya isang babae at dinala niya ito sa babae. Kasi natin dito, ginawa ng Diyos na Jehovah ang isang kadyanyadan, ginawa niya na isang babae. Dinala niya ito sa lalaki. Hindi nagpuntang mag-isa yung babae sa lalaki. Kasi kung nagpunta siya mag-isa, ano yun? Sinumpa eh. Kada kung akong lalaki, maglilibin na sila. Pero hindi naman. Dinala siya, pinagsama sila ng Diyos at kinasal sila. At ganito ang ating nakita. Kanina, dinala si Edenel ng kanyang mga magulang kay JP. Ano nadaman ni Adan nung dinala na ni Jehovah sa kanya ang babae na kanyang asawa si Eva? Masaya ba siya? Oo, talagang masayang-masaya. Dahil ang sabi niya na ating mababasa dito sa susunod na talata ay, ito sa wakas ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Ano rin naman ang nadama mo, JP, nang dinala na si Edenel sa iyo? Masaya. Lumulundag ba sa tuwa ang iyong puso? Napasin ko nga eh. Talagang nakangiti ka. Kanina pa nakangiti ka. Masayang masaya. Ang paglalamit ko ng pag-asawa ay nila yung maging permanenteng pagsasama. Alam natin na ganoon dahil sa, ang sabi dito sa susunod na talata, yan ang dahilan kung bakit iwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pipisan siya sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Sila lamang ang sinasabing isang laman. Ang magkapatid, ang mag-ama o ang mag-ina ay hindi sinasabi sa Biblia na isang laman, kundi ang mag-asawa na. Walang kailangan na nais ninyong panghabang buhay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa na may pag-ibig at kaligayahan. Paano niyo magagawa ito? Ang sabi ng iba, masaya ang pag-asawa, masaya ang pamilya, kung maraming pera. Kaya parang lumalabas na nakasalig sa pera ang kaligayahan ng mag-asawa o ng pamilya. Totoo ba yan? Naniniwala ba kayo na doon nakasalig sa pera ang kaligayahan at magandang kasama ng mag-asawa? Totoo ba yun? Hindi. Ngunit, alin ang mas mahalaga? Ang pera o ang buhay? Ang buhay. Bakit? Dahil kahit marami kang pera, kung wala kang buhay, eh wala rin. Hindi mo rin tatapasahin ang maraming pera na nasa iyo. Dahil mahalaga ang buhay. Pero alam niyo ba na meron kang mas higit na mahalaga kaysa buhay? Na kung meron kayo niyan, ay maging tunay na maligaya ang iyong buhay bilang mag-asawa. Sasama kayo na masaya, mag-ibigan sa isa't isa. Ano yun? Di ba mahalaga ang pera, ang buhay, pero mas mahalaga ang buhay. Pero mayroon pang mas higit na mahalaga kaysa buhay. Basahin natin ang awit 63:3. Ang bababasa natin dito ay ganito. Sapagkat ang iyong maibiging kabaitan ay mas mabuti kaysa sa buhay. Kaya ano ang mas mabuti daw kaysa sa buhay? Ang maibiging kabaitan ng Diyos na Jehovah. Ibig sabihin, automatic na, maganda rin ang relasyon mo sa Diyos na Jehovah. Pero kung sisirain mo
ang relasyon mo sa iyong kabiyak, masisira din ang relasyon mo kay Jehovah. Paano maging gano'n? Ito, halimbawa, kung sasaktan mo sa physical o sa emotional ang iyong asawa, hindi maging maganda ang iyong ugnayan. Di ba? Hindi maganda yun kay Jehovah. Ayaw ni Jehovah yun. Kaya pag sinaktan mo ang damdamin o ang sa physical ang iyong asawa, masisira ang relasyon mo sa Kanya at masisira din ang relasyon mo sa Diyos o Jehovah. Kaya, mabuti na pakaingatan ang iyong relasyon sa pagitan ninyong dalawa at upang maalagaan ninyo rin ang inyong relasyon sa Diyos na Jehovah. Dapat yun sa utos ng Diyos yung saktan mo ang iyong asawa. O kaya gumawa ka ng masama laban sa iyong asawa. Ano ba ang utos ng Diyos na espesipiko para sa asawang lalaki? Dito sa Efeso, sa Kabanatang 5, talatang 25, mababasa natin dito ang gusto ng Diyos na pagtrato ng asawang lalaki sa kanyang asawa. Gusto mong basahin para marinig din ang iyong boses? Is Efeso 5:25 at 28. Mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyong asawang babae, kung paano inibig din ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang kanyang sarili ukol dito. Sa ganitong paraan, dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sa kanilang sariling mga katawan. Siya na umiibig sa kanyang asawang babae ay umiibig sa kanyang sarili. Pagpatuloy mo sa 29, Sapagkat walang taong napupuot kailanman sa kanilang sariling laman, kundi pinapakain, inaarugan niya ito, gaya ng ginagawa rin ng Kristo sa kongregasyon. unang bahagi ng talatang 33. Gayunpaman, ibigin din ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae, gaya ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Napansin mo ba, JB, ang pagdiriin ni Apostol Pablo sa dapat na pangtrato ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Kailan nag-atip mo ito upang ikaw ay maging responsabling asawang? Kasi mo ba na 6 na beses niyang binanggit dito sa itang pag-ibig? Kaya dinidiin niya na yun ang pangunahing solusyon sa problema kung mayroong mang babangon na problema sa pagitan niyong dalawa. Bakit idiniin niya? Dahil talagang madaling umibig pero mahirap panatilihin ito. Sabi nga nila, falling in love is much easier than staying in love. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, dapat napansin mo yung sa talatang 25 na patuloy na ibigin ang inyong asawa. Patuloy. Kaya kung paano yung pag-ibig mo sa unang mga araw, tuloy-tuloy yan. At lalo pang pasintihin habang lumalakad ang panahon. Sa iyong panig naman, Idinel, ano kaya ang dapat mong gawin upang ikaw ay pakamahalin ni JP? Dahil yun din ang gusto mo, di ba? Para maging masaya. Efeso 5:22-24. Ang mga asawang babae magpasakop sa kanilang asawang lalaki gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo rin ay ulo ng kongregasyon. Yamang siya ang tagapagligtas ng katawang ito. Sa katunayan, kung paano ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo,
Maging gayon din ang mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki sa bawat bahay. Pagpatuloy mo yung talatang 33. Sa kabilang dako naman, ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kanilang asawang lalaki. Salamat. Napasin mo ba, Edenil, ang pagdiriin ni Apostol Pablo sa pagpapasakop at sa paggalang? Tandaan na pinahahalagahan ni Jehovah ang babae na nagsisikap na, sabi nga dito, matinding igalang ang kanyang asawa. Kung halimbawa, di ka sang-ayon sa desisyon ni JP. Hindi lagi magpasakot ka nga. Pero kung may desisyon halimbawa na hindi ka sang-ayon, babag sa iyong isip o sa iyong kalooban, dapat mong sabihin ang iyong opinion sa mahinahon at magalang na paraan. Hindi ka naman pinagpapawalan ng media na sabihin ang iyong opinion. Pero sa magalang at sa mahinahon na paraan, kung paano mo nais na ito sa akin kani JP sa ganong paraan. Sundin mo ang kanyang desisyon. Siyempre, pag-usapan niyo. Pero kung ang desisyon niya, siyempre, ang desisyon mo, JP, laging kaswato ng Biblia, ng utos o kaya batas ng Diyos. Kaya alam, pero sa pagsunod sa simulain ko at utos ng Diyos, magpasakot ka. Ngayon, habang ito ay nagpapasakot, sabi mo kaya na, hindi ko naman pura gusto yan eh. Kaya sana, hindi magpatumpay ang kanyang desisyon para mapatunayan na mali siya at patunayan ng tama. Ganun kaya. Hindi. Sa halip, manalangin ka sa Diyos na Jehovah na sana'y paspasan niya, pagpalain niya ang desisyon ni JP upang maging matagumpay. Sa ganon, lalong madidevelop ang iyong respeto sa Kanya. Wamo din. At kayong dalawa, dapat na hindi lang tapat o faithful, kundi dapat na kayong dalawa ay maging loyal sa isa't isa. Kapwa mahalaga yun, faithfulness and loyalty. Pero mas nakahigit ang loyalty. Sa mag-asawa, pwedeng sabihin na faithful sa isa't isa kung sa loob ng 25 years, 30, o kaya naabot na nila ang 50 taon, ay sila pa rin ang nagsasama. At hindi sila nakikiwalay. Faithful sila sa isa't isa, di ba? Pero, kung sa mga taong iyon ng kanilang pagsasama ay may nangaliwa sa kanila, loyal ba yung nangaliwa? Hindi. Kahit na hindi sila naghiwalay, ang faithfulness, obligasyon lang yun. Pero ang loyalty, yan ay nag-uugat sa pag-ibig. Yan ang ating kapag-alalan. Kaya, sana, hindi lamang faithful love ang iyong ikapit, kundi loyal love. Damkan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig. Dahil ito ang perfect bond of union o sakdal na bigkis ng pagkakaisa. Di ba napasaran kanina na ang dalawa ay maging isa? Kaya kung ang dalawa ay maging isa, pagkatapos ay nabigkis pa ng pag-ibig, matibay. Di ba, Jupit? At isa pa, ang damit ay nagsisilbing pananggalang sa nagsusuot. Ngayon din ang pag-ibig. Iniingatan niya ang pagsasama ng mag-asawa. At ito pa,
pinagaganda ng damit ang nagsusuot nito. Ngayon, ano ang tingin mo, GP, kay Fidelis? Di ba talaga siyang maganda? Pero dahil sa kanyang magandang wedding gown na nakasuot sa kanya, di ba, anong tingin mo? Pumakit ba o lalong gumanda? Lalong gumanda. Ganyan din, ganun din ang pag-ibig. Pinagaganda niya ang pagsasama ng mag-asawa. Pwede ninyong gawing acronym na Italy. I trust and love you. Minsan-minsan na magkakaroon kayo ng di pagkakaunawaan. Pag dumating ang araw na iyon, huwag kayong magpataasan ng pride. Tatagal ang iyong di pagkakaunawaan. Kung mayroon kayong di pagkakaunawaan,